na lubusang nawala ang unang iglesia ni Kristo. Hindi sinabi ng ating Panginoong Kristong lahat. Na lubusang nawala ang unang iglesia ni Kristo. Hindi sinabi ng ating Panginoong Kristong lahat. Aba, kapatid naman, wala naman tayong doktrina o itinuturo na ang lahat ay tumalikod. Wala naman tayong doktrina o itinuturo na ang lahat ay tumalikod. Welcome sa ating programang Ituwid Mo ang Mali. Makasama ninyong muli ang inyong lingkod, Brother Paul San Pablo Alema. Ang layunin ng ating programa ay constructive criticism. Tutulungan natin ang hindi makatuliko na maituwid ang kanilang maling mga pahayag laban sa simbahang Katoliko. At ngayon ay ating ipagpatuloy ang pagtatalakay sa huling sitas na ginamit ng INC sa kanilang aral na lubusang natalikod di umano ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Sukristo. At ito ang nakasaad sa kanilang pasugo, April 2016, page 29. At ito po ang ating mababasa. Subalit gaya ng hinuhulaan ni Kristo at ng kaniyang mga apostol, ang iglesia noong unang siglo ay lubos na naitalikod sa pananampalataya. Mateo Kabanata 24, mga talata 4 at 11, Gawa 20:28, at unang Timoteo, Kabanata 4, talata 1 hanggang 3. Sa nakaraang mga episode ay atin na pong natalakay ang mga talata na nasa Mateo at sa Gawa. At wala pong nakasaad sa mga talatang iyon na natalikod ng lubusan ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon ay ating susuriing maigi ang huling talata na kanilang pinagdidiinan na meron daw naganap na lubos na pagtalikod sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Sukristo. At ito po ay nakasaad di umano dito sa unang Timoteo, Kabanata 4, mga talata 1 at 3. At unahin po natin ang unang Timoteo 4:1, kung may mababasa ba tayo na lubusang tatalikod sa pananampalataya ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, at ito po ang nakasaad. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya, susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa makaturuan ng mga demonyo. Tanong, may nababasa ba sa nasabing talata na tatalikuran ng lubusan ang pananampalataya? Ang sagot ay wala po. Maliwanag po ang sinabi ng Espiritu na sa huling mga araw, tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. So napakalinaw na wala pala dito sa nasabing talata na tatalikuran ang pananampalataya ng lubusan, kundi maliwanag ang hayag na sinabi ng Espiritu na may ilan na tatalikod. At saan nakinig ang mga ministro ni Manalo sa turong lubusang natalikod ang iglesia o mapapawi ang buong iglesia dito sa lupa? Dito sa kanilang pasugo ay atin pong mababasa
kung saan nila kinuha ang aral na lubusang natalikod at napawi ang iglesia sa buong lupa. At ito po ang nakasaad sa kanilang pasugo, Hulyo 1956, pahina 35. Kung maganap na ang sinasabing pagtalikod ayon sa katuparan ng hula ni Apostol Pablo, ano ang mangyayari sa tunay na relihiyon o sa Iglesia ni Kristo? Ayon na rin kay Mrs. White ng mga Sabadista sa kanyang aklat na ang malaking tunggalian ay ipinaliliwanag niya na ang Iglesia ni Kristo ay mapapawi sa buong lupa. Kung gayon, hindi magigisnan ng mga tao sa mundo ang Iglesia ni Kristo. So kanino palang paliwanag na kinig si Manalo at ang kanyang iglesia sa turong lubusang mapapawi sa lupa ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo? Ang sagot ay sa espiritu ng hula ng bulaang propeta ng mga Sabadista na si Ellen Goldwhite. Dito po niya hinugot ang maling turo na ito na lubusang napapawi ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo, sapagkat ang turong ito ay turo mula sa protestante at ito po ay inamin ng Iglesia ni Manalo dito sa kanilang pasugo, at ito po ang ating mababasa. February 1993, page 6. Protestants generally believe that the church established by Christ in the first century fell in the way of apostasy after the death of the apostles. So, kanino palang paniwala ang turo na natalikod ang buong iglesia? Galing pala ito na turo sa protestante at hindi galing sa ating Panginoong Diyos. At ano ba ang mga protestante? Sila ba'y sa Diyos o kay Satanas? Ayon sa turo ng Iglesia ni Manalo. Dito sa kanilang pasugo ay ito po ang kanilang sinasabi. Pasugo, Agosto 1961, pahina 39. Dapat nating itakwil ang Iglesia Katolika at ang iba't ibang iglesyang protestante sapagkat sila'y hindi sa Diyos, kundi sila'y kay Satanas o sa demonyo. Ang pagtatakwil ninyo sa kanila at sa kanilang mga maling aral ay pagsunod ninyo sa Diyos, kay Kristo at sa mga apostol. So, sang-ayon dito sa kanilang pasugo, kanino daw ang mga protestante? Sila daw ay kay Satanas. Kaya maliwanag na ang turo ng Iglesia ni Manalo ay nanggaling pala sa mga Satanas. Bakit galing kay Satanas? Sapagkat hindi naman nagtuturo ang Diyos na lubusang tatalikod ang Iglesia. Maliwanag ang sitas sa unang Timoteo 4:1 na may ilan na tatalikod. At alam naman natin na mayroong dalawang uri ng espiritu. Ang mabuting espiritu na maliwanag at hayag na nagsasabing may ilan na tatalikod, at ang masamang espiritu o bad spirit. Kaya makapatid, napakaliwanag na kahit may mga turo pa ng mga demonyo nalilitaw gaya ng lubusang pagtalikod,
ay ipinagpauna na po ng Espiritu Santo na kung may matalikod man, ilan lang ang matatalikod at hindi po lubusan. At ano ang mga aral na lilitaw sa huling mga araw? Sa unang Timoteo, Kabanata 4, Talata 3, ay ito po ang nakasaad. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga manampalataya at nakauunawa ng katotohanan. Ang tanong, may aral ba ang simbahang Katoliko na bawal ang pag-aasawa? Ang pag-aasawa ay isa sa mga sakramentong itinuturo ng ating simbahang Katoliko. At dito sa ilalim sa simbahang Katoliko, dito po ako nakapag-asawa noong Oktubre 18, 2014. Ako po ay kinasal sa simbahang Katoliko at ito po ang aking sertipiko ng pag-aasawa. Kaya hindi po ipinagbabawal sa Iglesia Katolika ang pag-aasawa. Kumusta ang hindi pagkain ng karne? Noong natapos po ang debate sa Luon Bohol sa Iglesia ni Cristo at ng Iglesia Katolika, kami po ay naghapunan at karne po ang aming kinakain. Titigan yung mabuti ang nasa hapagkainan namin. Di ba maliwanag na karne ang aming inihanda sa hapunan? Kaya napakaliwanag na wala pong aral ang simbahang Katoliko na bawal ang pag-aasawa. Bawat linggo ay may kasalan po sa simbahang Katoliko at pagkatapos ng kasal ay kainan kaagad ng mga karne. Ang tanong, sino ang katuparan sa hula na bawal sa kanila ang pag-aasawa at ang pagkain ng lamangkati o karne? Dito sa World History by Arthur O'Brien, ito po ang nakasaad. Sa pahina 273, ito po ang nakasaad. The heretics were also known as Cathare, Catharus, pure, or Cathares. Their beliefs seem to have come from Persia and the East and really form a new religion. Some of their doctrines were, all material things are bad, marriage is wrong, and animal food are to be avoided. So, kanino pala natupad ang hula na merong magbabawal ng pag-aasawa at pag-iwas ng lamangkati o karne? Natupad pala ito sa mga heretiko dahil sa kanilang turo na ang lahat ng laman ay sa demonyo. Kaya sa kanila po natupad ang hulang ito at hindi po sa Iglesia Katolika. At ang alam po na ngainsi ay gagamit ng sitas ng Biblia na out of context. Maliwanag po ang nakasaad sa unang Timoteo 4:3 na bawal ang pag-aasawa. Hindi po sinabi doon ang tungkol sa silibasiya ng pari. Bawal po ang pagkain ng karne, period. Wala pong sinabi doon ng pag-ayuno sa Biyernes Santo. Pero nakakalungkot, dinadagdagan ng Iglesia ni Cristo ang kung ano ang nakasulat sa Biblia para susunod sa kanilang gusto
nasiraan ang Iglesia Katolika na hindi naman ipinagbabawal ang pag-asawa at pagkain ng lamangkati o karne. Katuparan iyon sa mga heretiko na Katare or Katares. Mga kapatid, bakit hindi ito ang kanilang babasahin? Sapagkat ang Iglesia ni Manalo ay wala pong alam, kundi ang manira sa simbahang Katoliko. Mabigo po sila kung kanilang basahin na ang katuparan pala ng hula doon sa unang Timoteo 4:3 ay ang mga heretiko ng simbahang Katoliko. Kaya maliwanag na kahit pa may lilitaw na turong ganito mula sa mga heretiko ng simbahang Katoliko, hindi po ito supisyente na matatalikod ng lubusan ang tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat maliwanag sa unang Timoteo 4:1 na may ilan na tatalikod. Ibig sabihin, hindi po lubusang matalikod ang iglesia kahit pa magsilitawan ang turo na ito. Kaya mga kapatid, samahan niyo po kami sa ating pagpapatuloy sa ating sunod na episode kung bakit ipinagdiinan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ang huwad na turo na ito. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Brother Paul San Pablo Alima, at sana'y pagpalain nawa tayo ng ating dakilang may kapal.